Okay, magandang araw ulit sa inyo mga kaibigan. Marahil yung iba sa inyo gustong ayusin or linisin yung kanyang distributor, kaso natatakot kasi hindi marunong magtanggal at hindi marunong magkabit ng distributor. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gawin yon. So simple lang ang pamamaraan, kakailanganin nyo lang naman ng 12mm wrench tsaka ng isang flat screwdriver. So ito yung procedure ng tamang pagtatanggal ng distributor. Okay. Sa pagtatanggal ng distributor, kailangan bago nyo hugutin yung distributor nyo, siguraduhin nyo muna na yung cylinder number 1 is naka top dead center compression stroke para hindi kayo mahirapan magbalik. Kasi ang makina, hindi naman yan pagka umaandar tapos pinatay nyo, automatic na bumabalik sa cylinder number 1 compression stroke top dead center. Paiba-iba yan ang hinihintuan. So, minsan nakatutok yung rotor. Malalaman nyo lang naman kung saan nakatutok yung rotor pag binuksan nyo na yung distributor. So yan, nakatutok yung distributor natin sa ito, nakatutok siya sa terminal kung saan nakakonekta yung wire papuntang cylinder number 4. So kailangan itapat natin siya, yung rotor nakatapat dito sa terminal na to. So ang gagawin natin, pipihitin natin ngayon, tanggalin yung cap, pipihitin natin ngayon yung ating pulley. Yan. So pihitin yung pulley. Gamit ang ratchet tsaka 90mm socket. Tignan nyo lang kasi umiikot din yung rotor. Ayan, habang pinipihit ko yung pulley, umiikot din yung rotor. Okay, so kailangan lang itapat natin sa top dead center. Ito importante na malagay sa number 0, sa 0 yung ating pulley. So hindi siya masyadong kita sa video. So kapag sa personal lang, i-check nyo lang siya maigi. Kailangan ko lang masigurado ngayon na pag hinugot ko yung distributor, nakatapat siya sa cylinder number 1 top dead center, tapos naka 0 yung pulley natin. Ayan. So ayan, naitapat ko na siya. Hindi lang talaga siya kita sa video, pero pag ginawa nyo, tignan nyo na lang maigi yung timing mark. Ayan, hindi kasi siya makita eh. Tapat nyo yung timing mark. Wait lang. Okay guys, ayan. So naitapat ko na yung aking pulley sa number 0. Ito, dito siya tinapat sa 0 nitong timing chain cover. Tapos kung mapapansin niyo yung kulay puti na yon, yun yung aking timing mark ng aking pulley. So kailangan maitapat niyo siya sa 0. Tapos kung papansin niyo, yung aking rotor nakatapat na rin sa terminal ng distributor kung saan nakakonekta itong high tension wire papuntang cylinder number 1. So yan yung time na pwede nyo nang hugutin yung distributor nyo, para the next time na ibabalik nyo, alam nyo na kailangan sa number 1 cylinder nyo rin itatapat yung rotor. So ngayon hugutin na natin yung distributor. Kailangan lang natin ng 12mm nut, 12mm wrench para matanggal itong nut na to. Tapos mahuhugot na natin yung distributor natin. So bago nyo hugutin ang lahat, tanggalin nyo muna yung mga yan, pwedeng tanggalin nyo yung cover, or pwede nyo rin hindi tanggalin yung cover, tapos tanggalin nyo na lang yung mga high tension wires. So kung ano yung mas madali para sa inyo. So
May mga nakakonekta rin na vacuum hoses doon sa advancers natin. So tatanggalin din natin yan. Tapos yun yung time para pwede nyo nang bunutin yung ating distributor. Okay. Okay, so luluwagan ko lang yung nut. 12mm nut. Tatanggalin ko lang siya. Yan yung pinakamadaling paraan para hindi kayo mahirapan sa pagbabalik ng distributor nyo. Ilagay nyo sa top dead center cylinder number 1 compression stroke. So yan. So natanggal ko na yung lock. Ito yung lock. So pwede ko na hugutin ngayon yung distributor ko. So hilahin nyo lang yan pataas. Yan. Ito na siya. Okay, nahugot ko na yung distributor. So marami pa mga nakakonekta sa kanya. Nakakonekta pa ito. Konektado yan sa ating igniter. So pwede nyo yan tanggalin. Green siya. Wait lang. Okay. Yan. So tanggalin nyo lang yan. Yan. Tapos yung mga vacuum hose. So tandaan nyo lang kung saan nyo hinugot yung hose para doon nyo rin siya maibalik. Okay. So ito na yung ating distributor. So ready na siya ngayon para malinisan. So kung ano man yung kailangan yung gawin sa distributor, at least alam niyo na kung paano maghugot. So may video rin ako na nagawa na before kung paano mag-backlash ng buong distributor. Babaklasin nyo yan, tapos lilinisan nyo yung loob. So panoorin nyo na lang yung video ko regarding tear down and assembly ng distributor. So ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano yung tamang paraan ng pagbabalik ng distributor. So sa pagbabalik ng distributor, okay. Sa pagbabalik ng distributor, medyo komplikado, medyo mas mahirap. Kasi kung mapapansin nyo, itong dulo ng distributor natin, itong parang screwdriver na to, ito, kailangan maipasok natin yan dun sa drive ng ating oil pump. Kasi pag hindi nyo yan naipasok, hindi, ito kasi magpapaandar sa ating pump, sa oil pump natin. So kapag hindi ito pumasok doon sa drive, pag nag-start yung makina nyo, pag in-on nyo yung makina nyo, mag-i-start yun. Pero yung pump, oil pump nyo hindi gagana. So hindi aakyat yung langis. So para nyo na rin pinatakbo yung makina nyo ng walang langis. So kailangan masigurado nyo na pag isinelpak nyo to, sinalpak nyo yung buong distributor, itong drive na to sumakto doon sa butas ng oil pump. So papakita ko sa inyo yung butas na yon. Tignan nyo lang siya maigi. Ayan. Sa dulo, ayun, nakikita nyo yung parang yung part na yon. Doon nyo isusuksok yung dulo ng distributor na yan. So napaka-komplikado kapag hindi nyo yan na ipasok doon. So kailangan pag inugot nyo yung distributor, maibalik nyo siya doon sa part na yon. Kailangan kasi pagsasabayin nyo na mailagay sa tamang posisyon yung rotor at may salpak yung distributor
doon yung dulo ng distributor diyan sa guhit na yan ng oil pump na yan. Dahil kung hindi gagana yung oil pump ninyo. So ang diskarte ganito. So ayan. So hawakan nyo yung distributor nyo na pag ganyan. Kung mapapansin nyo yung ating gear spline yan, so kapag ipinasok natin yan, iikot, pipihit itong ating rotor. Ito example. Tanggalin muna natin yung mga nakaharang para hindi makaharang sa ayan. So ayan, tingnan nyo maigi. Pag ipinasok ko yan, iikot. Ayan, kung napapansin nyo, gumagalaw yung rotor. So tignan nyo maigi. Kapag ipinasok nyo to, iposisyon nyo yung dulo, yan yung rotor, kasi kapag ipinasok nyo yan, pipihit pa yan ng paganon. So kailangan maisakto nyo yung pagpihit, tansyahin nyo maigi yung pagpihit nung gear habang pumapasok siya doon sa camshaft. Kailangan sumakto naman itong butas, itong dulong to doon sa itinuro ko kanina na butas ng oil pump. So diskarte dyan, pag pumasok kasi yan pag ganyan, so i-atras nyo siya ng konti. Ayan. Tapos tignan nyo yung butas ng oil pump. Yan, yung butas ng oil pump. Yan. So kapag sa tingin nyo hindi sasakto yung butas, hindi nyo kasi pwedeng ito ang i-adjust. Hindi siya ang mag-a-adjust. So ang mag-a-adjust dyan itong butas na to. Ito. So pwede nyo yan pihitin. Pihitin nyo siya para maikot siya. Ayan. Kung makikita nyo sa video, naiikot ko siya. Okay. Ayan. Naiikot ko siya. Ayan. So tansyahin yung maigi. Kailangan masubukan yung tansyahin kung paano ang paghugot ay ang pagsalpak nitong distributor. Basta make sure na kapag ipinasok nyo kasi to, pag ipinasok nyo to, iikot pipihit siyang pa ganon. So make sure na magsakto itong butas na to doon sa butas na inilagay ninyo. Tapos itong rotor tumapat ulit doon sa terminal ng cylinder number 1. Okay? So ngayon, i-adjust ko na siya. Malalaman nyo na hindi siya sumalpak kasi ito. Ayan. Ayan. Ano ba? Ayan. So, malalaman nyo lang na pumasok yung drive nung distributor dun sa butas ng oil pump kapag ito lumapat. So, yan, may nakita kayong pagitan pa. Ang ibig sabihin, hindi sumalpak, hindi pumasok yung ginawa ko. So, kailangan ko siyang hugutin ulit at i-adjust ko ulit siya kasi hindi sila nagtama, hindi sila naglapat. So kailangan ko siyang hugutin ulit. So several times talaga magpapaulit-ulit kayo hanggang sa ma-perfect yung maipasok yaang distributor na yan dun sa drive ng oil pump. So medyo mahirap talaga, pero pagka nagawa nyo na kasi hindi na siya ganun kahirap sa inyo sa susunod. Ayan.
So naisalpak ko siya, ang kaso hindi nagtapat yung aking ito kasi itong terminal na to ng distributor, dapat maitapat ko dun yun sa parang bakal na yon ng signal generator. So kailangan hugot ko siya. Ibig sabihin nagkamali ako ng isang gear, ng pasok na isang gear, so kailangan ko siyang hugutin ulit. Pero lumapat na siya, pero mali pa rin kasi yung timing, so kailangan ko siyang hugutin ulit. Okay, so ayan, naisalpak ko na siya. Yan, kung mapapansin nyo, yung rotor nakatutok yan doon sa terminal ng distributor number 1, terminal ng distributor na konektado sa cylinder number 1. Tapos yung sinasabi ko kanina, ayan, napagtapat ko na silang dalawa, yung signal generator tsaka yung terminal ng cam. Tapos yung distributor, yan, kung makikita nyo, wala na siyang pagitan, lumapat na siya ng husto. Yan, so yan yung time na sigurado kayo na nailapat nyo na ng husto yung distributor nyo. So kapag medyo nakaangat pa yan, ayan, kapag nakaangat pa ng ganyan, ibig sabihin hindi yan lumapat. So kailangan nyo hugutin ulit yung distributor, tapos i-adjust nyo ulit yung sa butas ng oil pump, yung sa drive. Tapos so yan, so nalapat na siyang husto. Yan yung time na nasalpak na natin ng maayos yung ating distributor. Tapos kunin nyo na ngayon yung lock ng distributor para mahigpitan. Okay. Okay. So yan yung procedure ng paghugot at pagkakabit ng distributor. So sa ganyang procedure, masisigurado nyo na nakatiming ng tama yung distributor nyo, kasi naka-top dead center. Kanina nung hinugot natin, naka-top dead center yung ating cylinder number 1. Tapos yung timing mark natin, tinapat natin doon sa 0 ng pulley. Okay? So at least ngayon alam nyo na kung paano maghugot at magkabit ng distributor. So hindi na kayo mangangamba, pwede nyo nang linisan yung inyong distributor. Kasi yung distributor kailangan din niya nalilinisan even once a month, kasi nag-i-stuck, nagkakaroon ng dumi, na-i-stuck yung cam. Itong cam, na-i-stuck to, kailangan kasi bumabalik yan, ayan, bumabalik-balik yan. O kaya naman itong plate, ganun din, kailangan pag pinihit niya, dapat bumabalik din. Ayan. Kasi kung hindi, yung advancer, yung mechanical advance, tsaka itong vacuum advance, mawawalan sila ng silbi.
importante ang advancers para sa fuel economy at sa hatak ng sasakyan. So kapag hindi nyo napagana ang mga advancers na yan dahil stock up yung governor plate o kaya itong cam, sayang yung power at yung efficiency ng makina. So kailangan matuto kayo maglinis ng distributor nyo. Panoorin nyo na lang yung ginawa kong tutorial tungkol sa pag-ayos ng distributor sa paglilinis. Tapos yun. Balik na natin yung mga kable, yung distributor cap. Tapos yung mga hinugot natin kanina, yung signal generate, yung adapter. Okay. So sa ganyang paraan, pagka hinugot nyo ang distributor at ibinalik nyo, katulad ng proseso na ginawa ko, kapag in-start nyo yung makina, siguradong mapapastart nyo yan kaagad. So kailangan nyo lang i-timing yung distributor, i-adjust. Pinipihit-pihit lang naman ang distributor para mai-adjust ang timing. So ngayon susubukan nating paandarin para makita nyo kung tama yung ginawa nating paghugot at adjust ng ating distributor. Ayan, so makikita nyo, umandar kaagad yung sasakyan natin. So ang kailangan na lang i-timing natin yung distributor. So sa ganyang procedure, nasisigurado nyo na kapag hinugot nyo yung distributor, mapapaandar nyo kaagad. Okay? So kailangan na lang i-timing natin yung distributor. So namatay siya kasi kailangan lang siyang i-timing. So sa pagta-timing naman, ina-adjust lang naman ang distributor. So may video na rin ako kung paano ang tamang pag-a-adjust ng pagta-timing ng distributor nyo. So panoorin nyo na lang yung video ko na yon. Tapos sa procedure na yun, gumagamit kasi ng timing light. Ngayon kung wala naman kayong timing light, pwede ko rin kayong turuan ng paraan kung paano mag ta-timing na walang timing light. Although hindi accurate yung procedure na yon, pero kahit pa paano mapapaandar nyo yung sasakyan nyo gamit yung ganong procedure. Okay, so ito